Aswan na to? Aswan. Hindi aswang ha, aswan. Okay, cross your arms. Cross arms. Yung ganun ulit. Ganun yung lapit. Now, what I want you to do is to disentangle yourself again. And your time starts now. They know the principle now. Because you have learned to do it while nasa unit kayo. Individually, minsan, meron tayong alam gawin na pag hindi natin isinyel sa iba, hindi magagawa yung activity. Hindi matatapos yung task, yung goal. But the fact na kahit tayo ay okay lang. The fact that you were able to make it only means you have already achieved na-reach nyo na yung knowledge, yung goal, yung knowledge na kailangan nyo mali, the learning na kailangan nyo. And now, the challenge, again, is to do it again. Sabi kayo sa isang isa. Sabasa-bali, hindi ka tabi ang hahawakan na kamay. Hindi ka tabi ang hahawakan ng kamay, ha? Maganda, itaas mo mamaya, ha? Okay na, hawak-hawak na. Dali. Magkahawak na ba? Hindi pa. Ito, wait. Yung isang kamay. Tapos ikaw ay ang hawakan mo. Yan. Kaya nyo itaas niya, taas ang kamay. Dali, pipicture ako lang. Dali, ha? Taas ang kamay. Baka maulo kayo. Kamay, taas ay nag-gigi kita. Okay lang, i-drive tayo. Okay, as a team, disentangle yourself now. More complicated task. Bakit ihang ang mga anin? Meron lang hindi kakait yan. Sige, dyan muna kayo, kakain lang kami, ha? Baba nyo. Yan ang mas malaki lang sa... Baba nyo dyan. Baba mo na lang. Baba nyo. Tingnan nyo naman niya kung ano yung Pilipin niya dyan. Yan. Tignan niyo yung Pilipin dyan. Along. Ikot na kayo. Okay, congratulations everyone. You did one hell of a good job, you know.
Okay. Nakita natin kanina, the moment we started the game, started the activity, ang hirap nating inumpisahan, di ba? It's really very difficult and very challenging. Kasi lahat ng bagay na gagawin natin, especially if we will do it for the first time, may challenge palagi. Pero nagiging expert tayo as we do things again and again, again and again, again and again. Repetition is the mother of all learnings. Perfection, sabi nga ni Doktora. Practice, sabi nila, makes perfect. That is why continuously doing things, you will become expert to it. Until the time na ma-achieve nyo yung level na you are doing it as if hindi nyo alam na ginagawa nyo na. Sino dito ang naka-experience na kahit brown out napapapindot sa switch ng ilaw? Lahat tayo halos, di ba? Alam niyo ang tawag doon? Muscle memory. Kasi nasanay ka na. In the same way, kung ikaw, sinanay mo ang trabaho na ginagawa mo na hindi pulido, ang matututuhan mong trabaho, ang result hindi maayos. But if you will continuously try to do your job as effective as you can, lahat ng gagawin mo, ang resulta, maganda. There are 4 steps or 4 levels of learning. Yung una, ang tawag doon ay unconscious incompetence. Hindi mo alam na hindi mo alam. As in, wala kang idea. Biglang may nakita kang ginagawa, hindi ko alam yan. Now, conscious incompetence. Alam mo na hindi mo alam. Pag-aaralan mo ngayon, matututuhan mo. Therefore, pag natutuhan mo na, 3rd level yon. Ang tawag doon, alam mong alam mo. Ang 4th level doon, unconscious competence, hindi mo alam na alam mo. Like driving. May tao na nag-i-start pa lang ng drive, ang bagal niya, ang dahan-dahan, di ba? Una, hindi niya alam na hindi niya alam. Alam niyang hindi niya alam. Ngayon, natutuhan niya, nag-i-start siya, mabagal muna, mabagal. But as the days pass, natututuhan niya yung pagdadrive until dumating dun sa point na hindi niya na iniisip ang pagdadrive. Sasakay na lang yan, andar. You call it unconscious competence. Ang tawag doon, naging expert ka na. You got the mastery of what you are doing. In the same way, sa pagpe-facial, hindi po pwedeng, alam niyo yung quality of job na tinatawag. As Christian employees, as employees na lang for that matter, or good employees, we are supposed to do our jobs the best we can. Bakit? Halimbawa, may lumapit sa atin. Nung pumunta ako dito, kamukha ko si Piono Pascual. Paglabas ko, kamukha ko si Rene Requiestas. Nagre-reklamo. Bakit? Imbis na gumanda o pumogi, pumangit pa. Anong gagawin nyo? Any idea? What will you do kung may nagre-reklamong customer na, ano ba nangyari sa mukha ko? Instead na mag-improve, lalo pang nag-deteriorate. What will you do if someone comments like that? Kausapin po ng maayos, sir. And in-explain, then i-retouch po, wala na po siyang babayaran. Real talk po yun. Real talk. Oh, ano? Bigyan po ito ng movie. Namumula pa. Okay. Okay. Ano pa? Sino may ibang idea? Anong gagawin natin pag gano'n may nagreklamong customer? Na instead na gumanda siya, pumangit siya. Oh, after, may mga ganun eh. Alam niyo doon pag pumunta, naka-experience na kayo ng ganon? Nagreklamo? Sinong nag-facial? Nagalit yung pasyente. Nagreklamo, pero sabi niya, Ma'am Joy, ginawa mo sa akin. Kaya pinapunta ko po, bibigyan ko ng Mercy Cream. Sinabi ko pa din kay Doktor. Bibigyan ko ng cream kasi Pero naging maayos naman after. Okay. Yun ang importante. Kasi if you will look at YouTube, meron doon yung mga actors and actresses, Hollywood actors and actresses, na after undergoing surgery, na iba yung pagmumukha nila. Ano yun? Na iba. Kahit yung nasirang, yung singer na si, sino na nga yun? Tisoy?
lalaki, yung medyo matanda na pero country singer siya. Everyone considered him. Kenny Rogers, nagpa-retouch din ng face yun, nagpa-surgery din yun, na iba talaga yung face niya. Pero they cannot do anything about it anymore. At ngayon, it is also possible na mangyari yun sa Derm Plus. At nangyari na nga. Pero one good thing, you were able to handle it well. Sino pa naka-experience nun? Sa Santiago, meron na kayo na-experience na gano'n? Yung bago po, Ano ginawa mo? Ano po, ano yun, yung Dermapen. Tapos ang nangyari actually nalungan ko siya ng mga product pero yun yung bumili. Gusto niya lang magpagawa. Ang nangyari, naging Nike, yung mga dinaanan ng needle, nag-mark siya. Pero naging okay naman. Yung doc, yung bago-bago pa lang ako. Pero naging regular client ko na po siya hanggang ngayon. Akala ko pa talaga. Okay, meron tayong tinatawag na crisis management. In every corporation, in every organization, nagkakaroon ng crisis. Whether we like it or not, life is not perfect. There will be a time when we will be facing crisis sa ating trabaho. The best thing that we can do not own it or do not handle it yourself. You ask for help. Call a friend. You know, the friend that you can call on? Andiyan si doktora, tawagan nyo. At sino pa? Yung mga kasama nyo sa trabaho, anong gagawin ko? Kasi baka na-experience na yun, alam niya kung paano i-handle. Oo. Saka hindi po pwedeng nagreklamo, wala yung gumawa, ikaw pa mismo, oo nga, ba't ka ganyan? Wrong. Wag mong ilalaglag, sabi nga ni doktora, wag mong ilalaglag yung kasama mo na nagtrabaho dun sa tao. Call a friend. Try to be a part of the team. Kung merong nagawa yung isang kasama natin na mali, let us remember, tayong lahat ang gumawa nun. Hindi natin po pwedeng sabihin na siya lang. Because we belong to one team. Sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. So, we must always remember, cooperation is not limited sa trabaho lang. It's not limited sa joys, sa excitement lang. Ang cooperation, ang being united, kahit sa harap ng struggle, dapat sama-sama tayo. Okay? Sino ang nagugutom dito? Yon. Dapat tulungan natin si Erwin. At sabihin natin kay Erwin, Erwin, alam kong nagugutom ka na. Tutulungan ka namin. Okay. Ang question, may pagkain na po ba tayo? Talaga? Hindi ko alam. Okay, so pwede na tayo mag-dinner muna. So, let us pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we thank you for the time that you have given us so far. And you allowed us to be here and conduct our activities safely. Lord, as we partake our food that you have prepared for us, thank you for the blessing, and may you bless the people who are responsible for providing this food that we're about to partake. As we pray, bless us, O Lord, and the gifts that we are about to receive from thy goodness and bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, rest muna tayo and eat.